Saglit. Nakikitin mo. Yung matanda, nandiyan na naman. Ano, punta natin? Ikaw na. Tayo na, ikaw na kayo isip mo. Tara na kasi, punta na. Tara. Ako na naman mo. Ako nga mauna, kaya kasi nandiyan nga siya lagi. Takot na ako. Sino po kayo? Tsaka, sino po yung titingin niyo sa litrato? Diba? Siya si Dr. Jose Rizal. Isa siyang doktor, manunulat, at higit sa lahat, isa siyang bayani ng ating bayan. Maaari po ba kayong magkwento patungkol sa kanya? Mga iyo, dito po kayo. Hayaan niyo akong ikwento ang kanyang buhay na tila gamo-gamo na lumapit sa apoy, alang-alang sa liwanag. Ang aking kapatid ay pinanganak sa Kalamba. Isang batang punong-puno ng pangarap. Pero upang maintindihan ang kanyang pagkamatay, dapat nating balikan kung paano siya nabuhay. Anak, alam mo ba ang kwento ng gamo-gamo? Nung araw, may batang gamo-gamo na laging hinahanap ang liwanag. Paulit-ulit siyang sinasabihan ng kanyang ina na huwag lumapit sa apoy dahil siya'y masusunog. Pero sa kabila ng babala ng kanyang ina, lumipad pa rin ang gamo-gamo. Mas mataas, mas malapit, hanggang siya'y tinupok ng apoy. Akala ng iba, isa lang itong trahedya. Pero hindi. Ang gamo-gamo ay mas pinili pa rin ng liwanag dahil sa kanyang puso, mas mahalaga malaman ang katotohanan kahit ikamatay niya pa ito. Jose, hindi masamang magtanong. Ang mahalaga, alam mo kung bakit ka lumalapit sa liwanag. Tandaan mo, ang kaalaman ay ilaw, pero ang katotohanan, minsan ay may kapalit. Mula pagkabata, kapansin-pansin na ang talas ng isipan ni Jose. Tahimik siyang nagmamasid, pero ang dami ng tanong sa kanyang mga mata na hindi maikukubli. Ang pagkamatay ng Gumbursa ang nagpabago sa kanya. Doon ko nakita ang unang kislap ng apoy sa kanyang mga mata. Jose, may balita ko patungkol kay Padre Burgos na siyang malapit sa akin. Pinatay siya, pati ibang dalawang pare. Nakusahan sila sa pag-aapang sa Cavite. Sino Padre Gomez? Burgos? Zamora? Hunyo 1872 nang dalhin ko si Jose sa Maynila. Nasa piitan pa noon ng aming ina dahil sa maling akusasyon ng panlalason. Nakapasan si Jose sa pagsusulit sa Kolehiyo de San Juan de Letran. Ngunit nagbago ang isip ng aming ama. Jose, hindi ka na sa letran papasok. Nais ng ating ama na sa Ateneo ka na muna mag-aral. Bakit po, kuya? Ang Ateneo, ang mga Iswita nagpapalakad dito. Magandang klase ng kanilang pagtuturo. Mas mahuhubog ang iyong talento at higit sa lahat, mas makakabuti ito sa'yo. Sa Ateneo na mukadkad ang kanyang talino. Habang naroon, ay pinayuhan ko siyang gamitin ang apelidong Rizal imbis na Mercado upang maiwasan na rin ang anumang koneksyon sa aking kaibigan na si Padre Burgos na maaaring magdulot ng panganib sa kanya. Viances sobre esto, revelar educación, de salud y guiar a las naciones hacia el cambio.
Sa UST, naranasan ni Jose ang mga diskriminasyon, pag-aaral ng walang materyales, kagamitan na di maaaring galawin, at sistemang puno ng diskriminasyon. Para sa kanya, ang talino ay hindi ginagantimpalaan, kundi nalulunod sa paboritismo at pagkiling sa lahi. Este es el equipo, este es el equipo, este es el equipo, este es el equipo. Este es el mismo experimento. Ahora memoricen sus funciones. Profesor, ¿podemos usar los instrumentos para un experimento? No, estos son solo para demostración. Un indio como te podría dañarnos. Pagkaraan ng isang taon sa UST, nagbago ang lahat. Unti-unti bumabagsak ang paningin ng aming ina dahil sa katarata. At dahil dito, nagpasya si Jose na lumipat sa kursong medisina, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa aming ina. Huwag na po kayo magpumilit ng basta. Nakakasama po yan sa inyong mga mata. Tumambo na talaga ang aking paningin, anak ko. Mag-aaral po ako ng lubusan sa medisina. Pagagalingin ko po kayo. Kasi, natatakot ako para sa'yo. Kapag masyadong marami ang iyong nalalaman, Nay, baka... kailangan ko pong gawin ito. Habang si Jose ay 19 na taong gulang lamang at nasa 2 taon ng pag-aaral ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas, siya ay tumira ng 1 taon sa bahay ng tiyuhin naming si Antonio Rivera. At doon, nakilala niya si Leonor. Kay ganda maririnig ko pa, handang tahakin mag-isa kahit wala ka na. Bini-bini, kay ganda na anong tinutugtog. Maraming salamat, Ginoo. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimuyak kung nanaisin ng tadhanang mapanlin lang. Di hahayaan mawala. Noong tumagal, ay mas naging malalim ang kanilang ugnayan sa pamamagitan ng mga liham at pagbisita. Sa sunod ng mga taon, patuloy na nag-aaral si Jose ng medisina
Sa murang edad, nasilayan ko na ang kanyang tapang at determinasyon. Ngunit unti-unti niyang natuklasan na hindi sapat ang kaalaman na ibibigay ng Universidad ng Santo Tomas. Kuya, hindi na ako maaaring manatili pa rito. Hindi na sapat ang natutunan ko rito. Naiintindihan kita. Masyadong naging maliit ang Pilipinas para sa iyong pangarap. Masyadong higpit para sa iyong isipan. Pero hindi pa pahig sila ama at ina. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang umalis ng palihim. Naiintindihan ko ang kanyang pakiramdam. Naging masyadong makitid ang Pilipinas para sa kanyang mga pangarap. Masyadong mahigpit para sa kanyang isipan. Noong araw din na yon, ay tuluyan ng lumisan si Jose sa lupang sinilangan. Mahirap para sa aming pamilya, ngunit kailangan. Doon niya matutunan ang mga ideya na hindi itinuturo sa sariling bansa. Naayos ko na yung pasahe para sa SS Salvadora. Panging sila Trining at Neneng lang ang nakakaalam. Narito ang ipon ko para sa iyong pag-aaral. Tandaan mo, hindi ka lang pumunta doon para maging isang doktor. Obserbahan mo ang kanilang batas, pamahalaan at ang kanilang kultura. Tandaan mo kung paano sila naging ligtas at naging malaya ang kanilang bansa. Pangako ko sa'yo, Kuya, babalik ako bilang isang taong handang tulungan ang ating bansa. Nagpalitan kami ng liham ni Jose, mga balita tungkol sa kanyang pag-aaral sa abroad at mga sitwasyon dito sa Pilipinas. Sa ganitong paraan, nanatiling buo ang aming koneksyon. Jose? Todavía escribiendo. Es tarde. Esta novela debe contar la verdad sobre nuestro país. Nalaman ko ang iyong sitwasyon. Hayaan mo, tulungan kita. Hindi ko yan matatanggap. Itigil mo ang iyong pagtanggi. Hayaan mong itulungan kitang ilimbag ang iyong nobela. Ito ay para sa ating bansa. Makalipas ang 3 taon, ay bumalik si Jose sa Pilipinas. So Pepe, delikadong ginawa mo. Ang mga praile, hindi nila mapapatawad to. Pero kuya, kailangan nilang malaman ito. Hindi niya alam kung gaano kalawak ang epekto ng kanyang nobela. Pero ang mga praile, alam nila. Señor, su novela ha causado bastante revuelo, señor Rizal. Solo refleja la realidad que muchos prefieren ignorar excelencia. Hindi niya sinabihan ang karamihan. Pero alam kong pinilit siya ng gobernador na umalis. Para sa kanyang kaligtasan, sinabi nila. Pero alam namin ang totoo. Gusto niyang pakasalan sa Leonor, ngunit pinigilan ko siya. Bago sana akong umalis muli, nais ko sanang hingin ang kamay ni Leonor. Jose, hindi yun makatarungan sa kanya. Paano mo siya pakakasalan kung iiwan mo rin siya? Ang pagpapakasal matapos ay iwan, hindi yun isang pagmamahal. Bagkos, isang uri ng pagiging makasarili. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil alam ko na may mas mabigat siyang tungkulin kesa sa kanyang nararamdaman.
Habang si Jose ay nasa Europa, patuloy niyang isinulong ang kanyang layunin sa pagsusulat at pakikipag-ugnayan sa mga kapwa reformista. Hindi siya tumigil sa paggawa ng paraan para mabigyan ng liwanag ang ating kalagayan. Sa Brussels, tinapos ni Jose ang kanyang nobela, El Filibusterismo, isang mas malalim na pagsusuri sa kalagayan ng ating bansa. Bagamat malayo siya, hindi siya huminto sa pagsusulat at pagpapahayag ng kanyang mga pananaw. Para sa inyo, Gomez, Burgos at Zamora. Para sa inyong sakripisyo. Ang gawain ni Jose ay nagdulot ng pagiganti sa aming pamilya. Pinalis kami sa aming lupain, sa aming tahanan. Ngunit, hindi ko siya sinisisi. Hindi kailanman. Dahil alam ko na ang kanyang laban ay mas malaki kaysa sa aming pamilya. Dr. Rizal, maraming salamat sa inyong pagbabalik. Kinagagalak. Kinagagalak namin ang iyong pagbalik. Kinagagalak. Mahalaga ang pagkakaisa natin ngayon. Hindi sa pamamagitan ng sandata, kundi sa diwa at pagtutulungan. At sa kanyang pagbabalik, itinatag niya ang La Liga Filipina para sa edukasyon at reforma. Ngunit 3 araw lamang pagkatapos nito, ay inaresto siya. ¿Qué es esto? ¿Los pobres frailes? ¿Es esto tuyo? No, ese no es lo mío.
Sa dapitan, kahit sa pagkakatapon, nagpatuloy siya sa pagbibigay ng liwanag. Gumawa siya ng paaralan, nagpapagaling ng mga may sakit, at nagpatayo ng sistema ng tubig para sa bayan. 15. Mahusay. Ngayong may alam na tayo, anong ibig sabihin nito para sa inyo? Ikaw. Nakapag may alam tayo, may nalalaman at may nakikita tayo na hindi nakikita ng iba. At kapag may alam na tayo, makakapagbigay tayo ng liwanag sa iba. Noong namatay si Leonor, akala niya ay hindi na siya muling iibig pa. Ngunit sa dapitan, sa gitna ng kadiliman, nakahanap pa rin siya ng pagmamahal. Kung nasan ka man, nawa ay masaya ka na. Kahit na di na tayo magsasama pa, tingin mo lang ang hiling na mag-iingat ka. Oh, Leonor, akong sinta. Jose, you built something beautiful here. A school, a clinic, a farm. All from nothing. It's kept me sane, Josephine, to know that even in exile, I can still serve my people. They say you could live here if you just denounce your right. What would that accomplish? To deny truth once shared. Its extinguished light. Doktor, ang katipunan ay handa ng kumilos. Gusto naming malaman kung susuportahan ninyo ang himagsikan. Hindi pa handa ang bayan, Pio. Wala tayong sapat na armas. Wala tayong sapat na organisasyon. Si Bonifacio at ang mga katipunero ay handang mamatay para sa kalayaan. At ilan? Ilan ang mamamatay na walang kabuluhan? Hindi pa ito ang tamang panahon. Ngunit kailan ang tamang panahon? Kapag sapat na ang edukasyon, kapag matatag na ang pagkakaisa, kapag kaya na nating tumayo bilang isang bansa, hindi lamang bilang isang rebelde. Ako'y lilisan ng may permiso ng ating Gobernador General Blanco upang maglingkod bilang doktor sa Cuba. Ngunit, Rizal, kailangan ka namin dito. Ipagpatuloy ninyo ang nasimulan natin. Ipakita ninyo sa inyong mga gawa na karapat-dapat tayo para sa kalayaan. I will wait for you, Jose, no matter how long it takes. Adios!
Dapitan! Senyor Rizal, sulat mula sa pamahalang Espanya. Magsikan. Bonifacio. Hindi sila nakinig. Jose Rizal, under orders from Gobernador General, you were under arrest on charges of rebellion and treason against Spain. Kasi ginawa ko ang lahat, ngunit ang pagliliti sa isang palabas lamang. Nakapagpasya na sila bago pa man magsimula. Naunawaan ko, Luis. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Kahit anong paghihirap ang aking dinanas, ay hindi ako pumirma sa anumang dokumento na nagdadawit sa aking kapatid. Estúpido. Firma estos documentos. Confiesa que tu hermano es parte de la revolución. Preparen! Abunden! Konsumatum. Yes. ¡Fuego! 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 Ang kapatid ko ay lumipad patungo sa apoy at ang ningas na iyon
ay ang naging liwanag patungo sa ating kalayaan. Ito'y para sa ating bayan! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay ang revolusyon! Marami palang nakasalubong tao pati mga connection si Rizal nung nabubuhay pa siya. Oo nga, no? Okay, parang hindi ko kakayanin. Yung mga sakripisyo niya sa bansa, napakahirap nun. Maraming salamat sa pagkwento ng buhay ni Dr. Rizal, Ginoong Pasiano. Maraming salamat sa pagkwento. Buhay pa rin ang kanyang liwanag. Pakita, dapat nasa ano to pre? Pang priority para makita ka agad yung gawin. Kaya Rock. Ito dapat unang-una sa ano, Bluebird. Boy, no. Boy, dinidigaw na naman sa mga. Boom! Lagi ka mawala. Ano, 1, 2, 3, action. Ulit nga! Action, takbo. Hindi, ay no. Tayo na ako mag-explain sa kanya. Gili. Wala na video. Nag-picture ata sila. Yun, no? Yan! Makikita mo sa Channel 5 yan! J-Riz! Rizal Park! Unexpected moments. Bloopers na guys. At si Kuya, nagpa-picture. Thank you po. Thank you po. Rizal Okay ka na, Rox. Let's go, patayin muna natin. Todavía escribiendo. Es tarde. Esta novela. Ano ba yun? Esta novela. Ano? Bebe? Bede? Ano? Bebe. Debe contar, pre. Oo, debe. Sapa. Plus na to. Sure na ba? Okay, game. Action. Wait lang. Ano yung line ko? Hindi ko yun matatanggap. Itigil mo ang iyong pagtanggi. Hayaan mong tulungan kitang Action. Nalaman ko ang iyong sitwasyon. Hayaan mong tulungan kita. Hindi ko yun matatanggap. Puta ka rin. Oy, perfect na yun! Yun na yun! Yan ang totoong galit. Yan ang totoong galit. Nasa niyo muna siya, ano? Action. Nanlilisik. Parang natatawa ka din. 2, 3, 4, 5. Pre, medyo taas mo yung pen mo, tapos nga gisip ka. Huwag ka tumingin. Ay, hindi! Huwag ka tumingin. Ganito pre, ganito. Yun ang man lang nagsusulat ka lang. Mas wala rin nag-iisip ka. Nag-iisip ka, tapos balik na dun sa motion mo. Sige, mag-testing ka muna. Action. Jose, may balita ako pa tungkol kay Padre Burgos. Siyang malapit sa akin. Yung dire-diretso yun pa rin. Yung dialogue dire-diretso na, from that lang. Ay, akala ko kasi kahit. Isang malapit sa akin. Nasyang. Nasyang? Nasyang. 9 ba? 9? Siyang. Siyang. Okay. Nag-joke lang, sorry. No, nasyang. Ready? Go action. Naayos ko na ang iyong pamasahe. Masahe? Puta. Isa pa ulit. Respeto. Bakit ka bibigyan respeto? General nga. General nga ni. Okay, gets. Bakit ano? Ganun yung Lapastangan! Kalapastanganan! Kalapastangan. May dami ba siya?
Balbas ka? Ah, may balbas yan. May balbas yun, boss. Meron yan. Tinatubo ka talaga yan, boss. Siya lakad-lakad, hindi siya ano. Meron bang accessory ng mga pag mataas? Nagugulan na sa inyo eh. Miss? Nilalaro niyo ako ah. Uy, tapos seryoso ko yung paano, dal-dal, ano yan? General, isang tingin nga lang oh. Si ano nga, Jungkook. Yun! Parang si Jungkook. Huwag pinakalong na. 3. Action. Senyor. Sunobela, asuka. Ang tahimik yung bait ng bata. Makakayutan mo ako. Makasalihan mo ako. Play daw. Play daw. Cheese! Busy. Ay, busy. Action. Saan ko na pre? Baga naman ang lakad mo. No. Sa ginawa ko Binibini. Ay! May gawin ako. Maraming salamat, Ginoo. Ano to? Okay na. Para sa inyo, Gomez, Burgos at Zamora. Para sa inyong sakripisyo. Tanggal muna, tsaka mo siya. Ako ang tatanggal. Tanggalin muna, tapos ano yun yan? Stupido. Ganyan yung sequence. Wait, ano? Tanggal. Stupido. Tanggalin mo, sasaktan ni Ace. Stupido. Lagyan mo ng dinyo sa top. Magaling ka. Ito, nagsaside natin tayo. Saktan mo Ace. Sige. Tigasan mo yung stupido. 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 Galit na galit. Action. Galing. Pinatay siya. Kasama ng dalawang pari. Pinakusahan sila na sa pag-aalsa sa Cavite. Sige, Padre po. 1, 2, 3. Etoy, para sa ating bayan! Mabuhay! Huwag kang gagawin ha! Tan, ganun ka lang ha. Huling pose mo ganyan ha. Ganyan lang. Saan ako titingin? Sa apoy? Sa harap. Sa harap lang. Harap lang, harap lang. Sa camera. Tingin ka sa camera. Sa ganda sa camera. Naisip mo kanina. Kaya nga. Paano yun? Di ba abante pa sila? So actually, ito. Maingay. Action. Etoy, para sa ating bayan! Rox. Pre. Kamusta maging Rizal? Ayan. Uy! Ayun o. Ayun o. Ang aesthetic. Alak nang. Hama ka na Rizal? Pati. Uy! Naka-video pala? Ay, naka-video? Oo, tol. Anak ng Anak ng. pati. Tama na, tol? Sabay naman kayo. Okay na yan. Okay na. Okay na? Okay yan. Sige. Ready, 3, 2, 1, action. Ano ako, friend? Doktor! ¿Qué es esto? ¿Los pobres frailes? Three. Action. ¿Es esto tuyo? No! Hindi nga pwede yung camera kasi kailangan may tao din sa gilid. Hoy, makinig na
Action! Mabagal lang ha. Meron pa nga eh. Ikaw naman. Diba makarera niya? 3. Nakatabilis. Action! Fuego! Action! Fuego! Action! Fuego! 3, action! Fuego! 3, 1, 2, 3. Wala, hindi na lagi. Grabe, ang hirap nung ginawa niya para sa bansa. Ginawang pa siya mas...